Hello kids! Let's play, sing, dance, read, write, count, and learn with Teacher Jam! Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Welcome sa ating kindergarten class! Ako muli si Teacher Jam ang magtuturo sa inyo ngayon. Excited na ba kayo? Ako excited na. Tara, umpisahan na natin. Ika-31 linggo, ika-4 na markahan. Ang ating tatalakayin ay nakikilala ang iba't ibang uri ng mga hayop. Sunod naman ay natutukoy ang mga pangangailangan ng mga hayop. Tamang pangangalaga sa mga hayop at mga pakinabang o mga naibibigay ng mga hayop sa tao. O tara mga bata, simulan na natin ang ating talakayan. Mga bata, nakakita na ba kayo ng iba't ibang hayop sa inyong paligid? Alam nyo ba kung ano-ano ang mga tawag sa kanila? Huwag kayong mag-alala mga bata, dahil ngayong araw, kikilalanin natin ang iba't ibang hayop na ating makikita sa ating kapaligiran. O tara, simulan na natin! Iba't ibang mga hayop sa ating paligid at ang kanilang tirahan. May mga hayop na nakatira sa lupa, tulad ng kalabaw, pato, kambing, baka at marami pang iba. Dahil ang mga hayop na ito ay kayang makapaglakad o di naman kaya ay tumakbo. Mayroon din namang mga hayop na nakatira sa tubig, tulad ng isda, jellyfish, pating, pati na rin ang hipon, dahil sila ay may kakayahang lumangoy. May mga hayop din naman na nakatira sa himpapawid, dahil kaya nilang lumipad, tulad na lamang ng paru-paro, tutubi, ibon, at bubuyog. Ano-ano kayang mga hayop ang mga nakatira sa lupa? Isa-isahin natin. Nakikilala nyo ba kung anong hayop ito mga bata? Magaling! Ito ang aso o dog. Bigkasin nyo nga muli mga bata ang salitang aso. Mahusay. Mga bata, alam nyo ba kung ano ang huni o tunog ng aso? Parinig nga? Magaling! Ngayon mga bata, ang aso ay isa sa inaalagaan ng mga tao. Tinuturing siyang kaibigang hayop ng mga tao sapagkat ipinagtatanggol nito ang kanyang among tao at siya rin ay maaasahan. Kasama natin siyang naninirahan sa ating mga tahanan. Aso o dog. Anong hayop naman kaya ito mga bata? Tama! Pusa o cat. Bigkasin nyo nga muli mga bata ang salitang pusa. Magaling! Ang pusa ay naninirahan din sa lupa. Ito rin ay tinuturing na kaibigan ng mga tao dahil ito ay isa sa mga hayop na pwedeng alagaan. Alam nyo ba mga bata kung ano ang tunog o huni ng mga pusa? Parinig nga. Magaling!
Ito naman, tukuyin nyo nga mga bata kung anong hayop ito. Magaling! Ito ang baboy o pig. Bigkasin nyo nga muli mga bata ang salitang baboy. Magaling! Alam nyo rin ba kung ano ang huni ng baboy? Parinig nga. Oink, oink, oink. Tama! Ang baboy ay naninirahan din sa lupa. Kadalasan, ito ay nakikita sa farm o bukid. Ito ang pangunahing hayop na pinagkukuhanan natin ng karne na ating makakain. Ulitin nyo nga mga bata, baboy. Ito naman mga bata, nakikilala nyo ba kung anong hayop ito? Tama kayo. Ito ang baka o cow. Ang baka ay may 4 na paa na naninirahan din sa lupa dahil kaya nitong lumakad o tumakbo. Mga bata, bigkasin nyo nga muli ang salitang baka. Magaling! Mga bata, alam nyo rin ba kung ano ang tunog o huni ng baka? Tama kayo! Moo, moo, moo. Magaling mga bata. Sunod naman mga bata, bigkasin nyo nga kung anong hayop ito. Tama, ito ang kabayo o horse. Sabihin nyo nga muli mga bata ang kanyang pangalan. Magaling! Ang kabayo ay isa sa mga hayop na naninirahan sa lupa. Kadalasan mga bata, ito ay nakikita sa bukid. Ito ay may 4 na paa at ito ay mabilis tumakbo. Kabayo. Ngayon mga bata, alam nyo ba kung ano ang huni o tunog ng kabayo? Parinig nga. Magaling mga bata. Ito naman mga bata, tukuyin nyo nga kung anong uri ng hayop ito. Tama kayo, ito nga ang kalabaw o carabao. Bigkasin nyo nga muli mga bata ang salitang kalabaw. Mahusay! Ang kalabaw ay isa rin sa mga hayop na nakatira sa lupa. Kadalasang ito ay makikita sa bukid dahil ito ang nakakatulong ng ating mga magsasaka sa pag-aararo ng palay. Ang kalabaw mga bata ay isa rin sa kinukuhanan natin ng masustansyang gatas. Isa itong tinuturing na masipag na hayop at siya ang ating tinaguriang pambansang hayop dahil sa kanyang kasipagan. Ito naman kaya mga bata, anong uri kaya ng hayop ito? Tama! Ito ang kambing o goat. Ulitin nyo nga mga bata ang salitang kambing. Magaling! Ang kambing ay naninirahan din sa lupa dahil siya ay may 4 na paa at kaya niyang maglakad at tumakbo. Ang kambing ay isa rin sa mga pangunahing hayop na pinagkukunan natin ng gatas. Eto naman mga bata, alam nyo ba kung ano ang huni o tunog ng kambing? Parinig nga ako. Me, me, me. Magaling mga bata. Ngayon naman mga bata, maliban sa mga nabanggit na hayop, ano-ano pa kaya ang mga hayop na nakatira sa lupa? Magbigay nga kayo. Magaling mga bata! Tandaan mga bata, ang mga hayop na nakatira sa lupa ay may kakayahang maglakad o di naman kaya ay tumakbo. Ang mga hayop na ito ay may 2 o 4 na paa na kanilang ginagamit sa paglalakad
at pagtakbo. Isa-isahin naman natin ang mga hayop na nakatira sa tubig. Sigurado akong alam nyo kung anong hayop ito, mga bata. Magaling! Ito ang isda o fish. Ulitin nyo nga, mga bata. Mahusay! Ang isda o fish ay naninirahan sa tubig sapagkat kaya nitong lumangoy. At ito ay nakakahinga sa ilalim ng tubig. Ito ay may buntot at palikpik na kanyang ginagamit upang makalangoy. Meron naman itong hasang na kanyang ginagamit upang makahinga sa ilalim ng tubig. Isda. Isa ring hayop na naninirahan sa tubig ay ang jellyfish. Ulitin nyo nga, mga bata. Magaling! Ang jellyfish ay may iba't ibang kulay at napakaganda nilang tignan. Ito naman, mga bata, ay ang pating o shark. Ulitin nyo nga ang kanyang pangalan. Magaling! Ang pating ay kumakain ng karne o isa siyang carnivores. Maging ang tao ay kanya ring kinakain. Ang pating ay mabilis lumangoy at matalas ang kanilang pakiramdam sa ilalim ng dagat. Ito rin ay may matatalim at matatalas na mga ngipin. Pating. Sunod namang hayop ay ang pugita o octopus. Ulitin nyo nga, mga bata. Magaling! Ang pugita o octopus ay isa ring hayop na nakalalangoy. Kaya naman, ito ay naninirahan din sa tubig. Ito naman, mga bata, ay ang balyena o whale. Ulitin nyo nga ang kanyang pangalan, mga bata. Magaling! Isa itong malaking uri ng hayop na naninirahan sa tubig. Ito naman, mga bata, ang pusit o squid. Ito ay nakatira rin sa tubig. Siya ay may kakayahang lumangoy gamit ang kanyang mga galamay or tentacles. Pusit. Isa rin sa mga hayop na naninirahan sa tubig ay ang hipon. Sabihin nyo nga muli, mga bata, ang kanyang pangalan. Hipon. Magaling! O mga bata, maliban sa mga hayop na nabanggit, ano-ano pa kaya ang mga hayop na nakatira sa tubig? Magaling, mga bata! Tandaan, mga bata, ang mga hayop na nakatira sa tubig ay may kakayahang lumangoy at makahinga sa tubig. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang mga hayop na nakikita sa himpapawid at naninirahan sa mga puno o halaman. Una na nga ang ibon o bird. Ulitin nyo nga, mga bata. Magaling! Ang ibon ay isang nakakatuwang hayop dahil nakakaaliw silang tignan habang lumilipad sa kalangitan.
Maaari din natin itong alagaan sa ating mga tahanan. Ngunit mga bata, tandaan, huwag silang abusuhin dahil sila ay may buhay na kailangan din nating pangalagaan. Eto naman mga bata, ang paru-paro o butterfly. Ulitin nyo nga mga bata ang kanyang pangalan. Ang paru-paro mga bata ay isang makulay na insekto. Napakaganda rin nilang tignan at nakatutuwang tignan habang sila ay lumilipad-lipad sa mga bulaklak. Paru-paro. Isa naman sa mga hayop o insekto na makikitang lumilipad-lipad sa himpapawid at naninirahan sa mga puno o halaman ay ang bubuyog o bees. Ulitin nyo nga mga bata ang kanyang pangalan. Magaling! Alam nyo ba kung ano ang tunog o huni ng bubuyog? Parinig nga. Magaling mga bata! Ito naman kaya mga bata, nakikilala nyo ba kung anong insekto ito? Tama, ito ang tipaklong o grasshopper sa Ingles. Ito ay naninirahan sa mga halaman at patalon-talon sa bawat mga halaman. May kakayahan din itong lumipad dahil ito ay mayroong pakpak. Ulitin nyo nga mga bata ang kanyang pangalan, tipaklong. Etong hayop naman na ito, mga bata, nakikilala nyo ba kung ano ito? Tama, ito ay unggoy o monkey. Ito ay walang pakpak, kaya naman ito ay hindi nakalilipad. Ngunit, dahil siya ay naninirahan sa mga puno, kaya niyang magpalambitin sa bawat sanga ng mga puno na para na rin siyang lumilipad kahit wala siyang pakpak. Ulitin nyo nga mga bata ang kanyang pangalan. Unggoy. Magaling. Nakinig ba kayong maigi mga bata? O mga bata, maliban sa mga nabanggit na hayop, ano-ano pa kaya ang mga hayop na makikita nating lumilipad sa himpapawid o di naman kaya ay mga hayop na nakatira sa puno o mga halaman? Magbigay nga kayo ng mga iba pang halimbawa. Magaling mga bata! Tandaan mga bata, ang mga hayop na nakikita sa himpapawid ay may mga pakpak na kanilang ginagamit upang makalipad. At may ibang hayop din naman na naninirahan sa mga puno at halaman. Ngayon naman ay alamin natin ang mga pangangailangan ng mga hayop. Ang isa sa pangunahing pangangailangan ng mga hayop ay ang pagkain, tulad ng halaman at prutas. Ganon din ang karne. Ang mga hayop tulad ng kalabaw, kabayo, baka, ibon, baboy, kambing, manok at iba pa ay kumakain ng mga halaman at prutas. Samantala, ang mga kumakain naman ng karne ay ang mga tigre, pating, buwaya, leon at marami pang iba. Ang sumunod naman na kailangan ng mga hayop ay ang malinis na tubig na kanilang maiinom. Ang ikatlong kailangan ng mga hayop naman ay tahanan.
isang maayos na tahanan kung saan pwede silang manatili tulad ng bahay, hawla para sa mga ibon, o di naman kaya ay aquarium para sa mga isda. Ang ibang mga hayop ay malayang naninirahan sa kagubatan, ang iba naman ay inaalagaan sa bukid. Samantala, ang iba naman ay naninirahan sa karagatan. At ang ikaapat naman na pangangailangan ng mga hayop ay alaga at kalinga. Nararapat lamang na atin silang pangalagaan at mahalin. Una ay dapat nating ibigay ang kanilang pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at tahanan. Bigyan din natin sila ng sapat na kalinga at pagmamahal. At panghuli mga bata, panatilihin din natin na sila ay masaya, malusog at malinis. Alamin naman natin ang pakinabang ng mga tao sa mga hayop. Ang mga hayop ay isa sa pangunahing pinagkukunan natin ng mga pagkain tulad ng karne ng isda, karne ng baboy, karne ng baka at karne ng manok. Sa kanila rin natin nakukuha ang gatas at keso na galing sa gatas ng baka, kambing at kalabaw. Ganon din ang mga itlog na mula sa mga manok o di naman kaya ay sa pato o bibe. Ang iba namang mga gamit ay mula naman sa mga balat ng hayop tulad ng buwaya, tigre at ahas. Ang ibang mga gamit tulad ng bag, sapatos, sinturon, wallet o pitaka, pati na rin ang mga makakakapal na kasuotan ay mula sa kanilang balat. O mga bata, tandaan, malaking pakinabang ang naibibigay sa atin ng mga hayop. Kaya naman, dapat lamang na ituring ng maayos at pangalagaan natin sila ng mabuti. Marami ba kayong natutunan sa ating aralin ngayon, mga bata? Magaling! Nawa ay nag-enjoy kayong lahat. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam! Thank you for watching. Don't forget to subscribe for more videos.